Paalala sa mga rider na magagawi sa Maynila, bawal ang may takip sa muka sa pagpasok sa mga establishmento. Yan daw ay para mabawasan ang krimen sa lungsod at ang hindi susunod sa ordinansa, magmumultahin. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Itong tinatawag na balaklava ang madalas suotin ng ilang rider. Pananggalang ito sa alikabok habang bumabiyahe dahil natatakpan nito ang ulo, muka at leeg. Pero malinis man ang dahilan ng marami sa paggamit ito, merong ibang sinasamantalayan para itago ang kanilang pagkakakilanlan sa paggawa ng krimen. Gaya ng mga riding in tandem suspect, kaya ipinasa ng City Council ang City Ordinance No. 9134 o ang Anti-Balaklava and Other Face Covering Ordinance na nagbabawal sa pagsusuot ng balaklava at iba pang pantakip muka sa pagpasok sa mga establishment. Layo nito na mabigyan ng malinaw na visual identification ng bawat papasok sa isang lugar upang mas madali silang makilala sakaling masangkot sa krimen. Alam naman natin, ang nakalabas lang dito is yung mismong mata. Nagiging variant yung pagko-cover ng mukha. Sa ilalim na ordinansa, bawal ang helmet, balaklava, hoodie, sombrero at maging face mask pagpasok sa mga establishment maliban sa mga may medical condition, mga law enforcement na nasa duty at mga individual na gumagamit ng head cover para sa relihiyoso o tradisyonal na practice. When entering, tatanggalin nila. Kung nakapasok sila, kung hindi naman sila sisitayin ng guard, pwede nilang suotin yung cap. May mga riders namang sumang-ayon sa ordinansa at naniniwalang nakakabuti ito sa seguridad. Kung ikaw naman, walang ginagawang masama, handa mo ipakita yung sarili mo eh. Handa mo ipakita yung mukha mo eh. So ikaw, kung may tinatago ka, ibig sabihin, may gagawin kang hindi maganda. Wala namang problema rito. Yung talaga city ordinance, okay lang. Ang mga lalabag ay maaari pagmultahin ng hanggang 5,000 piso at o 15 araw na pagkakakulong depende sa bigat ng paglabag. Maglalagay rin ng mga warning signs sa mga establishmento na nagsasaad ng pagbabawal ng pagsuot ng takip sa muka sa pagpasok sa mga ito. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang Anti-Balaklava Ordinance sa Maynila kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, okay, may karapatan ba yung mga negosyo na hindi papasukin o kumbaga hahadlangan na makapasok yung mga rider na may takip sa mukha? Tama ka dyan, Pops. Magkakaroon sila nung power na ito. Pwede nilang i-cite yung ordinance. Tama ka dyan, Pops. Pwede nilang i-cite yung ordinance kasi hindi lang actually ito, kahit sa city ordinance to, Pops J, meron din kailangan gawin yung mga establishments. So, kailangan din nila maglagay or magpa-skill nung mga signs na to, nung mga warning signs na to, kung ano yung bawal sa loob. Ano yung kunyari, bawal yung helmet, bawal magsuot ng face mask, actually kahit ano, no, pag enter lang naman daw yan, Pops J. Pero pag nakapasok ka na dun sa loob, kung naka-cap ka man or naka-face mask, pwede naman daw suotin, basta pinayagan na nung security officer, Pops J. Okay. Ivan, halimbawa, hindi pumayag yung rider, no, na tanggalin yung takip sa kanyang mukha, pwede ba siya ipahuli? Tama ka dyan, Pops J. No? Meron, pero this ordinance daw, Pops J, is more on warning. No? Magbibigay muna sila ng warning. No? Ilang beses na warning daw yan bago i-enforce kasi kailangan ipaalam muna doon sa mga riders or kung sino man na ito na, isa na tong city ordinance, no? Lalo na kung papasok sa mga establishments. Dahil nga yung purpose daw nito is for safety and protection ng mga establishmento dahil nga raw, yun nga, dumadami at makaliwat kanan na yung mga sinasamantala, yung mga incidents na may gumagamit ng mga ito para ma-conceal yung kanilang identity. Para madali naman mag-comply kung ganyan ang sinasite na rason, ano? Bakit papatanggal? Okay. Sino ulit ang mga exempted sa pagtatakip ng muka sa Maynila, Ivan? Pops J, exempted dito, Pops J, yung may mga medical condition, yung mga law enforcement na naka-duty, no? Plus, Pops J, yung mga individuals na gumagamit ng head coverings for religious and traditional practices, no? Dahil marami tayong makakilala, Pops J, talaga na part to nung kanilang religion na kailangan talaga nila ng head coverings na kanilang ginagamit pang araw-araw, Pops J. Ivan, paano magiging sistema sa mga papayagang may takip ang mukha? Pops J, syempre kailangan muna explain. And of course, Pops J, kakausapin muna ng mga enforcers
kung paano yung magiging sistema. Kasi unang-una, Pops, unang-una kailangan nila ng background. Ano ba? Ito bang tao? I-intervene pa ng konti. Tatanong, kakausapin lang, Pops J. Parang small talk lang naman, Pops J. No, kasi, pero in terms of papasok sa mga establishment, Pops J, kasi kailangan talaga yung helmet, yung covering sa mukha, no, for protection, for safety and protection talaga. Dahil yun yung main site nung ordinance na ito, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.